Samantala, aerial resupply o paghahatid ng supply sa pamamagitan ng mga aircraft ang sinanay kanina sa Balikatan na alternatibo raw kung harangin ang resupply mission sa dagat. Tinutukan yan live ni Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, tagumpay nga ang aerial resupply mission ng AFP kasabayan ng Balikatan exercise. Inasa namang makatutulong ito ng husto lalo't nagiging komplikado nga ang paglalayag sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagiging agresibo doon ng mga barko ng China. Umikot-ikot muna ang NC-212I light lift aircraft ng Philippine Air Force. Saka naghulog ng supplies na nakasabit sa parachute tungo sa Patag Island, na sakop ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Tagumpay ang aerial resupply na ito ng AFP na isa sa nakikita nilang alternatibo sa pahirapang rotation and resupply mission sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pangaras ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Ginawa ito kasabay ng group sail activity ng Pilipinas, Amerika at France na bahagi ng multilateral maritime exercise ng Balikatan. Ang MC-130 aircraft ng US Air Force Special Operation Command nag-low pass sa tapat ng Long Beach, San Vicente. Isa-isang lumundag at lumapag sa Long Beach ang mga Pinoy paratrooper. Nakita rin sa Northern Palawan ang mga makabagong kagamitan ng Amerika tulad ng HIMARS o High Mobile Artillery Rocket System na epektibong gamitin sa malalayong target. Inaasahan ng live fire exercise ang HIMARS sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan na kung titingnan sa mapa ay katapat halos ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kanina, abala mga miyembro ng US Marines at Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa konstruksyon ng health center sa Sitio Kalupisan ng Barangay Punta Baja dito sa Rizal na kabilang sa Engineering Civic Action Projects o NCAP sa ilalim pa rin ng Balikatan. Maraming dalang tools ang mga sundalong Amerikano para sa construction ng isang health facility sa liblib na lugar dito sa Rizal, Palawan. Pero ang labis silang hinahangaan ang galing na mga sundalong Pilipino na kahit wala raw gamit-gamit na mga tools, kayang-kayang diskartehan ang paggawa dito sa construction site. Our Filipino counterparts, they're extremely good at what they do, and they've been teaching us a lot of techniques. The way that they do steel work, they do a lot of stuff by hand more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Isa raw sa major challenge ng mga Amerikano sa konstruksyon ang matinding init sa bansa. Inasang mabibiyayaan ng health center ang mga residente ng sitio kasama ang mga katutubo na hindi na kailangang bumaba sa bayan para magpagamot. Ang magbe-benefit po nito is 200 households, 90% po doon is mga katutubo or mga IPs. Hirap talaga kaya kung walang sasakyan, lakad lang kami punta sa baba. Pagkakataon din ng Balikatan para sa mga sundalang Filipino-American na balikan ng kanyang Filipino heritage. Gaya ni 2nd Lieutenant James Estilore, na tubong La Union at Cebu ang lolo at lola. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. Service is part of the reason why my family got here in the first place. Vicky, bukas na ngayong inaasahang live fire exercise sa pagpapatuloy ng Balikatan exercise dito sa Rizal, Palawan. Kabilang nga sa mga papuputukin ang modernong artillery ng Amerika. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.